Patuloy po ang quarterfinal round ng Shakey's V-League dito po sa GMA News TV. Noel Zarate po kasama si Michelle Gumabaw. Bago po natin simulan itong ating laban, panurin po natin ang ating maikling VTR tungkol po dito sa Cagayan Valley. Kapitan ng Philippine National Team at ng Cagayan Valley Rising Suns. Ano nga ba ang bentahe ni Angelita Baquero? As the fourth set gets underway, Tabaquero. Angge Tabaquero. Ako si Angelita Baquero, open spiker ng Cagayan Valley Lady Rising Suns. Ang power move ko ay ang open attack. Soraya. Angge. The crowd loves the effort fulfilled. Soraya now. Combination. Tabaquero off the block. Nobody there. Kailangan ng magandang reception for our teammates para ma-set na maganda, maitaas ng maayos ng setter yung bola. Sa height na gusto ng spiker. Pag nag-stop na yung bola sa air, Angge sa open. Wow. yun na yung cue nung open spiker para mag-take off. Ang bawat spiker, before siya mag-take off, tumitingin muna yan sa kalaban kung saan yung butas para dun yung mailagay yung bola ng maayos. Once na naset na yung bola, ang form dapat ng kamay ng kahit sinong spiker, kailangan sa palm siya tatama. Buong tatama sa bola. Here is Tabaquero on the reception. Here's Angge Tabaquero. Kung papalo ka ng bola, hindi yung pwedeng malamya. Of course, kailangan may power dun sa spike mo. Kailangan, syempre, patay. Dapat puntos lagi. Tabaquero! The latest match heats up, together with Rexona Antiperspirant Deodorant. Well, they're back, ladies and gentlemen. Ito pong kupunan ng Cagayan Valley. Of course, they were called the Power Pinays not too long ago. We are here at the arena sa San Juan City. Ang core po nila, 10 miyembro po nitong kupunan ng Cagayan Valley Rising Suns were in the Power Pinays lineup na lumaban po sa AVC Championship. We finished 12, which is an improvement of our number 16 ranking sa Asia. Of course, we jumped 4 places. Yes. And kahit di naman din nanalo ng maraming games itong Power Pinays, they still made an impression pagdating sa Philippine volleyball. And I was actually talking to Coach Nes Pamilar before the game. Sinasabi niya, na-gauge na daw niya yung mga kalaban natin, at least within Southeast Asia, hindi daw malayo. We were out of circulation. Sabihin natin, 8 taon po tayong hindi nakaka-participate in the SEA Games. Pero after that, hindi daw talaga malayo. Konting training na lang. At kung kasing galing ni Pomla Soraya, yung mga naguhulog na setter na ganyan, walang problema. Of course, ang key ng isang team, Noel, laging ang setter. Kasi siya ang playmaker, siya ang team captain pagdating dyan sa loob ng court. And basta magaling ang setter ng isang team, kung ang Philippine team natin magaling setter, feeling ko talaga mataas ang chance natin maka-place. Well, our Philippine team, yung starting setter na doon was Chisaet, and you know Chisaet very well. Yes. Here's Di Maculangan now, going over to Caballejo, off the block. Tabaquero ngayon, binuhay, Aiza Maizo. Iuhulog dapat. Di Maculangan, puro UST nakikita natin dito. Soraya, eto na si Maizo, iuhulog. Yan, UST versus UST, halos yung nakita natin sa rally na yun. Andyan si Tabaquero, si Maizo, andyan si Ortiz, Di Maculangan. Magkakabatch ba to? Magkakalapit ng mga to? At pati si Caballejo, and if it's Fun Family Pizza, it's gotta be Shakey's. Yan ang maganda. A very good program, of course, sa UST. Cases with the reception. 2-0 po ang ating score. Cagayan Valley up early. Tabaquero, nagmistulang libero. Here is Kanika Tipachot. At ang kanyang tira napalakas. Unang puntos naman yan para dito sa Air Force. Iba talaga, Noel, kapag ang training mo mula bata, like UST, may grade school sila, may high school sila. So, napaprepare talaga nila yung mga team or possible players na for volleyball or other sports. Well, let's just say that 2 of the tallest players in the Philippines actually came from that UST program in high school. We're talking about Dindin and Jaja Santiago. Here's Semana ngayon, setting up. Ito si Judy Caballejo and just missing. Ito si Caballejo. So, 3-1 ang ating score. Rising Suns, and they dodged the bullet there. Walang katao-tao dito sa Zone 5, ha? At alam ni Judy Caballejo, isa sa mga matatalino open spikers ng Philippine Air Force. Alam niya kung saan papapatayin yung bola. But the thing is, nagmintis nga siya doon. So now, Weneth Eulalio serving para sa Cagayan Valley. Cases, Di Maculangan. Setting up naman to si Wendy Semana. Nice dig there by Caballejo. Soraya, pinapunta kay Tipachot. Hinulog na lamang with the left hand. Masyado malapit to para kay Semana. And hindi na itawid yun ni Wendy. So puntos na naman para dito sa Cagayan Valley. Noel, Wendy Semana versus Aiza Maizo. Mismatch. Pero sasabi ko nga kanina, kahit itong Wendy Semana maliit, hindi siya ganun katangkaran like her other teammates, pero
iba talaga maglaro. Iba siya maging spiker. Ang tapang-tapang maglaro ng batang yan. And Eulalio overshoots the serve. So yung 2 puntos na nakuha nitong Air Force actually galing sa mga errors nitong Cagayan Valley. 1 service error and 1 outside hit. Oo. Caballero ngayon serving para sa Air Force. Tabakero on the reception. Here's the back set now for Aiza Maizo. Dug up there by Caballero. Di makulangan ngayon. Pumunta rito kay Semana. Binuhay pa rin ang bola. Cases na ilusot doon kay Maizo. Tipachot. Dug up there by Abanto. And a cross-court attack para kay Joy Cases. Yan ang pinag-uusapan natin kanina. Si Joy Cases needs to be able to provide points. And itong Cagayan Valley, yung 2 tie players nga nila, Noel, na Right. pahinga. So, talagang gusto ko makita kung yung pahinga ba nakatulong sa kanila o nakababa ba sa laro nila. Yun ang katanungan dito. Hindi kaya nasobran sa extra rice. Wala pa namang kilala dito yan na pwedeng makitraining pa sila. Hindi. May kaibigan nila si Panchari Sangwang. So baka mamaya nakikijamming sila sa PNP. Here's Di Makulangan. Pwede kikain. Pwede rin. Soriano now setting up. Aiza Maizo hinulog. Nice dig there by Abanto. Pero tumama sa mukha ni Captain De Ramos. At puntos na naman yan sa Cagayan Valley. Si Abanto, of course, the former beach volleyball star naman ng FEU. Kaliweteng libero. Kaya naman pala ang bilis gumalaw Oo. pagdating dito sa indoor. Tipachot now scoring. Rexona anti-perspirant deodorant. It won't let you down at yung service ace para dito kay Kanika Tipachot. Di naman mukhang nagtabaan itong 2 tie imports nung nagpahinga sila ng halos 2 linggo, no? Talagang disiplinado itong 2 to. Tipachot once again on the serve. Caballero. Di Makulangan now for Cases once again. And Cases with another cross-court bomb. Deep cross-court yung tinitira ngayon ni Casas dahil Yes. alam niya pag dun siya to market, malilito talaga yung open spiker tsaka yung libero. Ang problema, dapat teritoryo yan. Yung zone 5 na yan, dapat teritoryo yan ni Jack Jonella. Pero 2 beses na nakalusot si Cases sa kanya. Jonella this time with the reception. Here is the setup now for Pao Soriano. Ang bilis ng tira doon ni Pao. Axel is the official outfitter of the Shakey's V-League. And Rhea Di Makulangan, hinulog na frozen doon. Si Kanika Tipachot di nakalapit. Kaya din daw ng isang Rhea Di Makulangan ang ataka ng kabilang team. Well, ito si Rhea Di Makulangan yan din. Hindi pangkaraniwan niya. Matangkad na setter. And a very talented one at that. Nakatapat mo na yan dati, Michelle. You know what I'm talking about? Oo, tsaka talagang nakukuha niya yung advantage and disadvantage ng spikers niya. Alam niya kung ano gusto ng spikers talaga niya. And that's familiar. You can hear him from here na talaga nire-reklamo yung no-call nun. Now, Lisa De Ramos serving para sa Air Force. Tipachot. Soraya, the tie connection to Angueta Baquero. Angueta trying to go down the line. Magmimintis. Again, still nursing that sprain that she sustained. Actually, that was in the match. Oh, a good serve there coming from Lisa De Ramos. At lumamang na po itong Philippine Air Force by 1 against Cagayan Valley. Well, you can see the movement dito ng Cagayan Valley as Miakas pointing out, Michelle, na talagang very seamless na. Hindi na sila nagkakapaan dito yung execution nila. Especially after a regalo, after a free ball. Makikita mo, alam na nila yung purpose nila rito. Although ito si Rhea Di Makulangan, nagsisneaky pa rin. Siyempre, magkakakilala na yan. Iba talaga, Noel, kapag kumalaban ka ng mga international teams. Right. And you were together. Itong grupo to were together for 10 days in another country. Na binubuhat po yung bandila ng Pilipinas. Nakakuha pa ng 2 panalo. I was saying earlier, Angueta Baquero actually got injured in their second match in the preliminary round dun sa AVC Championship against Iran. Naglaro pa siya, bumalik pa siya in that game. So yan ang trooper talaga. Yun talagang lalaban para sa kanyang bansa. Eulalio with the runner, dug up that time by Abanto. Here is Caballero ngayon, blocked there by Eulalio. At sabi ni Wenet, no problem. So tied at 9. And Jonella not able to get to that attack from Micah Ortiz. One of the hardest shots to stop dito sa Shakey's V-League. Yung running attack ni Micah Ortiz.
Noel naman, kung titignan mo si Michael Ortiz, ang kaya talaga niya i-spike ay running attack. That's Wala right. na talagang andyan ang B-quick or A-quick niya, pero alas niya talaga itong running attack. Pagdating naman sa quick, ilalaban ko naman si Pao Soriano sa kabila. And when Clear. Yan, Wenet Yula. Si Wenet, dalawang tira eh. Kaya niya mag-quick, kaya niya mag-running. Pero specialty of the house ni Pao talaga yung kanyang quick. As Julian Caballero loves the open spiker position. So, Rhea Katrina Dimaculangan, a.k.a. Dimac. Serving. Ipachot. Deflected there by Semana. Here is Caballero. Natapik that time ni Eulalio. Quick set ngayon. Papunta rito kay Mike Ortiz. Dagapay Jonela. Regalo. Binuhay. Panandalian ng paa ni Wenet Eulalio pero wala ng tao doon. Well, you know what, Michelle? Before nakalaban ng Cagayan Valley yung PNP sa kanilang huling outing, the only team na nakakuha ng 1 set sa Cagayan Valley in their 7 matches was the Philippine Air Force. Of course, in that game against PNP, na 5 sets ng PNP itong Cagayan Valley. Pero yun yung time na tinatry ni Coach Ness